ganun siya. Tapos, bakit ang bigat natin sa bigat? Ha? Dati kasi, nung unang Tarabasa, day 18 yan. Tapos kagabi, in-edit ko. Tapos ngayon ko lang nakita na hindi ko pala siya nagawang day 14. Day 14 na tayo. Thursday pa lang, akala ko Wednesday. So, day 13 talaga yan. So, ngayon po, ang topic natin ay yung isa lang po talaga yung magsasalita. Huwag po yung dalawa, tatlo. Masyado pong malakas magkaganon. Okay po, ang topic po natin ngayong araw ay kasunduan ng panglayan ng sige na, okay lang po. Ilan naman mo? Mukhang kaya naman na. Nahingan ka lang. Ako lang kasi. Hindi, okay lang po yun po. Maganda nga po yun. Okay po. Ang ating pong day 18 ay mga kasunduan at pamantayan ng mag-anak. Okay po. Gaya po ng lagi ko sinasabi, dapat po after session natin ay maintindihan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kasunduan at pamantayan sa loob at labas ng bahay, matutunan ng mga maaaring gawin sa mga pagkakataong hindi nasusunod ang mga pamantayan, mapagtanto ang mga responsibility. Sana all! Lord, mapagtanto ang mga responsibilidad ng mga magulang sa pamamahala sa bahay at sa buhay, eskwela ng mga anak. Nasaan mo yung isang attendant? Ako lang bahala, ma'am. Sige, magandang ka lang. O, may isang attendant. Ay, yung anak ko, mama. Babalik kita sa mga okay po. Malaya. Kumete ka na ng Okay po. Magsisimula ang paggalang sa karapatan ng bawat isa sa bahay. Pag-usapan ng mga tuntunin at pakinggan ang iniisip at saloobin ng mga anak. Panghahalagahan at aariin ng lahat ang mga tuntunin kasama sila sa pagbabalangkas. Para sa pag-anak, maganda na mapag-usapan ano ang pamantayan na masusunod. Okay po. Nung mga nakaraang pinag-aralan po natin, nagawa na natin ito. Mamaya rin gagawa rin kayo ng ganito. Okay po, ano-ano ba yung mga bagay na pwede namang tumulog yung mga anak natin? So, ayan, pagtulong sa gawaing bahay, panonood ng TV, pagligpit ng higaan at mga gamit. Pag po ba sinabi panonood ng TV, paano sila nakakatulong? Nagiging tahimik yung bahay, as well as po na abot mo yung remote, patayin mo yung TV, yung mga simpleng ganon, nakakatulog sila doon. Next po, pagliligpit ng hinigaan at mga gamit, pagsagot sa nakakatanda, pag-uwi ng bahay, pagdarasal, sa pagdarasal, paano ka? Meron ba dito nagdarasal? Yes po. Hindi, kunyari, hindi naman kakain. Kunyari kakain. Magandang kami, magdadasal na ako yung kapag matutulog, magdadasal, siguro ang high price talaga. Hindi kami ganun. Ano nga ko yung ganun, no? Yung gutom na gutom ka na, magdadasal kasi na, yung anak ko po, yung naling ko lang pero po natin hindi siya naglalapila
Dadasalin. Okay, oras ng pagtulog at paggising. Pagkain ng kahit na anong inihain ng nanay sa kapagkainan. Paano nyo hinahante kapag yung anak nyo ayaw nang nakakain sa mesa? Walang mismo magsusubo. Tapos nag-susubo. Hindi naman. Nung nangingilig-gilig na rin mo, habang pinag-subo mo papaliwanag mo na ano, o mamaya ito, hindi pwedeng natin din ang pagkain. Halimbawa sa gulay, no? Hindi kasi yung so, ibig sabihin, kunyari sa mga anak, never sila nagkakita. Eh sa iba, paano nyo hinahandle na yung anak nyo ayaw ng pagkain? Eh, gusto magutom ka para kainin din yung pinansa. At talagang tayo mong magutom. Yung iba po, ikaw mami, ikaw puno, wala na iba. Sige, dahil tumingin ka sa kanya next time. Paano mo hinahandle kapag yung anak mo ayaw nang nakakain? Sa akin naman hindi pwede. Alam mo nagagalit ako sa akin. Yung ano yung nakakain na yung kainin. Ay, yun. Ikaw ma, ano tinignan mo? Ikaw mami, kayo yung magkapatid. Ano? O dito, kayo po. Pinapalo, kayo po. Ano sa inyo? Pinapalo, ikaw mami. Nakausap ko na ano siya yung sabi ako. Hindi kumain lang sa buwan. Uy, si Joyce Maso, pinakasunod Ako ako. na kumain. Kasi alam niya may isa si Johnny. Talaga. Kasi ako, ganyan din naman ako. Pero na-try niyo na ba ko niya? May ayaw talaga pa. Yung wala na talaga kayo. Hindi parang kumain ka, bibili tayo ng itlog. Yung mga gusto na rin nila. Di ba? Parang wala na rin pagtatalo. Kaya minsan, dalawang ulam. Oo. Kung kakainin nila, kayo talaga kakainin ng lahat. Kasi, yung mga bata naman, itlog lang masaya na sila. Kasi yung mga Ako yung pag-ibig. Hindi siya kumakain ng white na. alam niyo ba yung ano? Baon? Yung isasabaw lang yung itlog sa mainit na kanin, tapos lalagyan ng asin. Yung favorite yun ng anak ko. Yung mga ganun ba? Pero, from sa sarkuleta. Pero di ba, ayun nga, sandali lang, parang si Mami Cheryl ko, di ba, ikaw? Parang may banded ka ngayon. Ay, oo nga. Ayan na, magiging kasama. Ayun, may nakanahan na. Parang kasi, ano, ganito kasi siya gumalaw ngayon eh. Parang ayaw niya pa. Good morning po. Ay, papulit, di ko nagtatali. Punta ko sa mga. Ay, pwede ba? Pwede rin kumaldan. Okay po. Bakit po kayo kayo ha? Ay, wala tayong ano pa. Bakit po kayo nagpareban sobrang init ng balaki? Ay, ma'am, kasi nakasama ko kasi yung ano ko ng Yung meron na rin. flower girl. Grabe naman ang support! Ayan na. Nag-aano sa ulo. Dinilig mga lamig. Ito rin, sandali ka na. Okay, nag-aano na kasi na may programa. Yung mga ano tayo, dapat alam natin ba? Okay po, ayun nga, di ba may mga bata ka na talagang kahit anong gawin mo, aayaw sila, tapos maaawa ka na natin. Kahit paulit-ulit yung ulam, no? Bis kasi yun yung kinakain. Oo, para lang kumain ba? Para kumain lang. Oo, may ganun talaga pangyayari sa buhay ng anak natin. Pero minsan maiisip mo naman, kawawa naman po, ito lang yung alam nakakain. Di ba? Pero syempre, bilang magulang ka, okay na yun, basta kumain siya. Next po. Ayan. Magkakaroon din ng kasunduan sa kagandahan kasi sa pagkakasama. Katulad na, ito nga, kagaya ng pinag-uusapan natin kahapon. Pagpapabili ng mga bagay kung nasa mall o supermarket. O, di ba? Di ba? O,
matanda. Ano po? Yung mga ganong bagay ba, yung pag nakita mo si ganito, mag-bless ka. Pag nakita mo si ganito, magpapansin mo na. Diba? May mga ganong kasunduan talaga. Okay po, sino naman dito yung lagi nagsisimba tuwing Sunday? So, apat lang po. 53 tayo, apat lang talaga yung nagsisimba. Uy, kaso, ay naman, napipilitan. Yung mga pala tumutuan sa North na Laguna. Okay, makinig na po lahat. Okay po, sino ulit dito yung nagsisimba tuwing Sunday? Yan, dumadami na. Siguro mga 5 tanong pa lahat po matataas. Malalang Pero lang namin yung closing pa. Lunes hanggang Biyernes, chismis. at Sunday lang talaga kabahin. Sa bagong paninga. Pero di ba po kayong iglesia, may ano talaga kayo? Yung talaga schedule. po, bali tatlong dalawa. May ganun talaga kayo. Dapat bawal na. Isa doon na kami nakatira. Eh, ba't hindi po kayo? Hindi kasi malayo, di ba? Saan kayo nagsasamba? Sa Kumana. Pero yung dati ko nang nakakalaga na nakapasok ako. Sa Baloras. Sa Opas. Malapit po sa may atong sa Okay. Sa San Roque. Ang layo. po kami dati. Ay, may service naman. Ngayon wala na. Hindi sorry. Pwede na nga ako magtinda ako sa science ako sa... Pag hindi ka naman sisimba, may talaka na. Oo, bakit ganun pag hindi nagsisimba may talang? Kami po nalibigay. Hindi may mga Bakit? May songs. Bakit hindi ka nalibigay? Ano nangyayari kapag ikaw Hindi, may ano mga nagpatuloy naman. kunyari hindi ka naka-attend ng 4, hinahatsit mo. Hindi, pag hindi ka nakakali ng mga, mali ka kausapin na. Tapos, ay wait lang, bakit po ba kayo naging iglesia? Since birth o sa asawa? Depende sa kaharapin. Nang landas, doon ka sa Hindi naman si Kevin. Matangay ka rin ng iglesia. Pero nung pinreach ako, kasi pinreach niya, nakakain ako siguro ng mga 3 kami. Tapos nung pinreach ako ng pastor, ang sabi pa naman sa akin, yung tatay mo, punta na yung PR mo, kasi hindi siya nag-i-iglesia. Kasi wala naman, hindi na ako pati. Alam ko yung tatay ko, Bawal, di ba bawal rin sa inyo yung yung nag-aasawa ng ikasalan, nag-aasawa ng ikasalan? bakit ba bawal yung Pero iwala? teka, wait lang po. Mami, hindi ka nandito ko sa marami kasi yung tanong ko sa iglesia. Hindi, bakit po bawal kumain ng dinuguan? Hindi ko nga rin po alam kung sabi ng mga Panginoon yan. Saan, paborito ko pa na sa ilog na yan. Simula nung nag-iglesia ka, di ka na nagkakaroon ng Hindi ko makampray na. Hoy! Hindi po daw, pero ito makikita ng mga kasama ko. Bawal yung pag Bawal nakita. yung kapag nakita eh. Ano ang gagawin kung hindi mo alam yan? Hindi ko alam yun. Makasalanan daw po yan. Pagkada Oo, ako, nilata naman. Sa mga tayo na yun, sabi ko kapag pagkada ako, may isa nagsisimbang gabi. So, may pamasko. Bakit ko kayo walang Pasko? Pero nag-celebrate kayo ng Pasko. celebrate kami. Oo, dapat. Pero sineselebrate ko. Oo, daw. Pero alam ko seryoso. Kasi pero sumama ako sa kanya. Seryoso ko kay Gretchen niya. Ay, hindi talaga. Wala natin pa.
Hindi, ano, ako rin Katoliko ako tapos nagsisimba ako sa priest. Kasi totoo naman, wala namang Lord sa akin. Kumbaga, ano nga yan basta yan, mahirap kasi kami sa Papagreklamo kami sa kaliste. Kasi may kanya-kanya. Kasi ako mga sa Christian eh. Bakit? Sino ba dito ang Christian? Ma'am, di nang sa kami sa Asawa ko. asawa ko po. Kasi ikaw iglesia. Di ba parang yung mga Iwan na ako dyan ako eh. Kasi wala ka naman sa Christian. Hindi sa iglesia na ano mo di pasok ko makakot dyan dyan. Kasi ito sa akin. Oo, kung galing mo kay dad. Ay, wait lang. Di ba po kapag iglesia, bawal binuburo? Bawal pa binuburo? Binubulong din ma'am. Pwede naman. Mabilis lang ba? Hindi ma'am, ganun din kaya lang wala silang ano. Wala nang padasal. Wala na sila ng blessing. So, ang topic natin ngayon ay alam niyo kasi yung topic nga natin, alam mo pinag-usapan nga namin yan, alam niyo yung topic natin paulit-ulit. Uulitan natin yan. Paulit-ulit kaya nga, bibilisan ko lang to para makapag-usapay sa break. Mamaya ako, mag-chat mo tayo ng pagdar. Kaya yung leader eh, si Leia. Ayun nga Isado kami sa pagkaibigan. Hindi kasi marami kayong bawal Meron akong kakilala na Bawal na Marami. Bawal yung malimos siya sa kanila. Malayin po. Pag nalita na, nila ang ang oras na at pinakakasama. Pag ano sa rano lang kami. Ang maganda lang sa kanya mga ano sila, disiplinado. At saka pag umalit na, Ang wala yung lalaki sa babae. Isa lang. Antokin ka lang talaga. Pero kung oras Isa lang pinakita na ako naliyak. siya wala din siya dito. Okay na, tapos kapag na lang hindi na lang palabas. Ano lang, pag nakakilala ng may lalaki. Yun din natin. Kasi yung kakilala ko. Kasi Okay po, next po, move on tayo sa iglesia. Okay, next po. Ayan, ano mo please? Ayan, so, paano kung may pasaway daw na anak? So, syempre, tayo daw pong magulang dapat ay magpalipas ng init ng ulo. Pero sa totoong buhay, hindi naman totoo yan. Uunahin talaga yung init ng ulo. Ay, pero depende pala yan. Kasi ako ang naintindihan. Lumalabas ng bahay. Ay, ganun ka, pag mainit ang ulo. Lumalabas ng bahay. Kala ko pag mainit ang ulo mo, ibalin mo sa anak mo. Oo, diba? Kasi nagigirapan ka. Uy, wala tayong pambuhon. Hindi tayo lagi sa Pasok sa labas ng bahay. Sana po na yan. diba? Magpalitas daw ng init ng ulo kasi baka kung ano-ano yung masabi. So, next po, huwag na huwag bibigyan ng suwal ang anak.
kakaibigan niya. Bakit iwan sa pansin? O, di ba, yung mga tatay malaki, kasalanan na. Hoy, asa naman yung si Maylin? Tito, sinunod siya. Ayun yung ayoko, kaya ayoko may nagkahawak na materials. Kasi imbes na sana nakakapag-focus sa discussion. Di ba ganyan sa North? May mga nag-aano na nag-iikot na natin. Umiikot na yung materials. Kaya ano naman yan, pag nagkamali sa tita na sa akin. Oo, kaya ano yun. Baka kasi yung anak mo sa papunta, baka dumamit pa rin sa nakakita ka. Oo. Okay po. Sir, nagbibigay ka ba ng suhol sa anak mo? May lakad lang ako. Magkano binibigay? Uy, Hindi lang ako magkano? bibigay ng pera. Ano? Pagkain. Pagkain. Tapos wala akong bibigyan niya sa'yo. Milk tea, french fries. Yung mga pagkain na gusto mo. Kayo sir, nagbibigay ka ba ng suhol sa anak mo? Okay, bakit sir? Bala siya. Ha? Hindi. Kayo sir? Bibigyan lang pagkain. Ayaw niya magkain. Sabi, sige, pagka kinain niya, hindi tayo kayo. Uy, hindi pa ice-cream na. Sir, alam na din sa tagat nakatingin na ako. Ano sir? Ano binibigay na suhol natin na pamalakasan ba? Bigyan ko na ano yun, ma'am. Pag may stock siya, bibili ko ng piso sa... Kaya pagka-uwi niyan, marami na sa stock. Saan yun na ibig ko? Grabe sa ito isa-isa. May kita ng pinya. Oo, yun o. Parang ayun nga yung pinag-uusapan namin ng mga teachers. Ay, wait lang. Sino daw yung nanay na nagsabi sa teacher na wag i-installer yung anak? Kaya po. Ay, at may skin o kapag yung anak nyo, alam yung allergic sa mga ganyan, sabihan nyo agad yung teacher, ah. Oo, buti nga, nasabi agad ni Mami na, baka napasan ng supay. Oo. Yun din minsan yung nakakalimutan tanongin ng teacher. Kaya kung po yung mga parents, sabi niya, kasi hindi siya pwede ayun nga, yun regarding po sa mga pa-star, di ba pag kamindar yung anak, hanggang dito yung star, mas grabe makaplex sa nanay tatay. Sasabihin lang ng nanay tatay, okay. Di ba? Pero sa amin, yung isang star. Manalo ng lolo niya, yung kami star 10. Eh, sampu, malaki naman ang ligarin na yun. Basta lolo niya. Tapos, minsan, 7. Di ba? Okay, okay na yan. Tapos nilalagay nila ng sano niya. Kunin mo na yan. Tapos anong ginagawa sa naligo? Okay po, next po. Tingnan natin ang ating mga anak sa kabuuan. So dito po, sinasabi lang naman na, alam nyo kasi yung mga bata nga, di ba kagaya nga na sinasabi ko, yung mga bata, ay yung pala. Yung mga bata nga, ano sila, masyado silang insecure. Diba? Dapat tayong mga magulang, napaparamdam natin sa kanila na hindi yan lang yung ganyan mo. Diba? Dapat alam nyo sila i-comfort. Diba? Napakasimple lang yan. Next po, iwasan yung paghahambing ng mga anak. Ito po pa, ulit-ulit na tayo, ha? Hindi po porket magaling mo sa ganito, dapat magaling rin yung anak mo. Hindi po porket mayaman sila, dapat mayaman rin yung anak mo, ha? Bakit ba kapag pa mababa grade na, hindi nyo lang sila anak? Anak nyo pa rin sila, kahit ano mangyari. Next po, gamitin ang ating body language. Makakuha ka sa tingin. O, di ba? Makuha ka sa tingin. Pag alam mo nakatitig na ako sa ito, legsing kita yung mata ko. Alam mo na yun, mag-google na tayo.
Diba? Mga ganyan bagay, dapat alam ng mga anak nyo yung mga body language nyo. Next po. Ayan. Ano ang dapat gawin kung may sumuway sa kasundukan? Ayan, ganyan mo talaga brutal ang usapan. Okay, next. Ayan, syempre, unang-una po sa lahat, magwa-warning. Diba? Magwa-warning muna kayo, hindi yung bira agad. Diba? Nakakabila ka na ng totoo, di ba yung may magbibilang pa nga? Isa, dalawa, nakarating na ng 100. Ako hindi. Sabihin ko sa kanila, kaya ka na. Kaya ka na. Kung makulipan, ako kayo. Oo, di ba? Alam niyo talaga yung lecture natin, sa oras, attendance natin dalawang oras. Balik na nga ako. Okay po, makinig na po lahat. Ayan, sabi daw, sa susunod, maaaring tanggalan na ng pribileyo. Na-experience nyo na ba to? Yung hindi sila sumunod sa dalawang beses, tatlong pagsabi. Tapos, ikinuwanan nyo na ng cellphone talaga. O, diba? Pero mga after one day naman, bibigay. Ikaw lang din, ma'am. Gagawin lang ako, ma'am. Ito yung mga lolo-lola. Yung tatay, sasabihin ng tatay, bigay mo na, dyan ang ano sa bahay, ayaw mo pabigyan. Oh, ganun ba? Next po. Yung kabila naman. Okay, sabi po dyan, ang pamilya daw ay parang kumpanya lang. Meron CEO, may COO, kasi sila yung mga president pa, tapos members na. So, syempre, kapag daw meron kayong organization sa bahay, no, may mga organizational chart kayo, pero hindi naman kailangan gumawa ng gano'n. Kumbaga, dapat alam lang ng anak mo na, ito yung mami ko, ito yung daddy ko, kailangan sundin ko sila. Tapos, syempre, yung mami tsaka daddy, mag-a-assign ng task sa mga bata. O dapat ito yung gagawin mo na ka, ikaw yung taga-ugas ng pinggan, ikaw yung tiga ganito, ganyan. So, dapat daw, gagawan mo sila ng schedule. Okay po. Sino dito yung may schedule na sa bahay? Sige, alam ko may tataas pa dyan. Diba? Kailangan daw meron kayong schedule sa bahay. So, paano daw mag-i-schedule? Ganito lang daw. Kunyari lang base lang ko sa module. Halimbawa, alas 5. Siyempre, alam ko naman, unti lang yung gising pa ng alas 5 dito. O, sino yung gising na ng alas 5 dito? Itik pa rin talaga. Kami niya pa tulog ko pa pala. Kasi tumatulog. Ay, alas 5 nga, mami na eh. O, sige, o, yan. O, kunyari daw, ganito. Alas 5, pag-gising. Siyempre, hindi naman kayo nagdadasal. Kilala ko naman kayo. Sandali ka lang. Alam mo, nagtataka talaga. Di ba, iglesia po kayo? Bakit nag-oras pa kayo? Kunyari dito, wala naman iglesia. Ikaw lang. Katoliko ka ba na? Kaya ako sabi ko, magkaiba kami sa pagkasabay pa kami. Ganyan ang ginagawa sinasabi. Hindi ko kasi yung pura. Hoy! Okay po, next. Pag 5:30 daw, kailangan umali ng kalisan. Pero hindi naman yung tutuloy ko. Alas 8 kaya yung ano sa pati anak ko, 5:30. Kasi anak ko, Meron na naman kung may pasok sa school. oo,
Sakto yung rabutan ng tanghalian. Kaya akala ko, kapag nagising ng anak, ibibigay ang cellphone. Hindi pala ganon. Katabi niya na yung cellphone sa pagtulog niya. Hindi mo na ibibigay na yan. Kukunin na lang nila. Alam ko ano sa cellphone. Oo. Ako cellphone ko. Okay, next daw po, syempre, pagpunta sa paaralan ng opisina nanay o tatay. Pero dito naman sa Pilipinas, alas 8 naman nagsisimula ang trabaho. Okay, next po, pag-aaral ng mga bata sa paaralan, alas 6 yan, eme yung modulo. Pagkaaral naman daw, alam niyo, hindi ko maintindihan itong modulo na kung para kanino talaga eh. Kasi di ba, ito kanina. O, di ba? Sino ba nagpapahinga? Nagpapahinga pa ba rin? O, ayan. Alas 12 daw pag uwi ng bahay o pagkain ng tanghalian. Di ba dapat alas 12 yun? Di ba 12:30? Minsan 11:30 pa. Next, pamamahinga. O, yung mga natutulog ba dito tanghali? Yung di ba? Pero yung iba din naman natutulog ng tanghali. So, depende yan sa inyo. Next daw, 2:30, paglalabaw pamamalan. Once a week ka lang yan eh. Isang tama ng isang buwan. Ngayon, sabay-sabay yung natin gawain ng DSWD. Next daw po, pagtulong sa gawaing bahay ng mga anak. Yan, kailangan daw may mga task-task kasi sila. Sa gabi na tayo. Pagkain na ako. Sabi, dati ba kumakain? Uwi mo, sister. Kasi lumulog sa oras Ang para sa may sabay. Kasi depende na naman yan, di ba? Kami kasi, kapag wala kami pang midnight snack, mga kami, 8:30, gano'n. Pagka meron kami pang midnight snack, maaga. Pero may midnight snack kayo talaga. Next po, 8:30, may oras bang ganito? Pagdarasal, pagbabasa at kwentuhan. Kasi kami, sa amin, habang kumakain yan. Pero meron sa ibang pamilyang ganyan. Okay, 30 na, mag-meeting na. Wala, matutulog. Tapos 9, patulog. Di naman totoo 9 natutulog, di ba 2 a.m.? Ano lang naman paghiga? Oo, magaling na. Tapos bubuksan mo yung TV, kung ano yung pwedeng buksan sa iyo. Tapos cellphone ka lang naman. Di ba? Ganun lang yung mga trabaho ng mga bagula. Pero sir, di ba nakalusang pa ka mo? Ano Depende ako. Pag maraming kape, umapit. Okay lang. Okay, next. So, ito po yung gagawin nyo. Ayan. Paano daw nyo i-schedule yung pamilya nyo? So, gawin nyo na po yan. Pero kahit kung hindi na isang linggo, kakaloka naman isang linggo, iba-iba naman yung ginagawa dyan. Tapos daw, lalagyan nyo na ang oras. So, kahit isang araw lang, pwede nyo na gawin. Pero picturean nyo na lang, tapos, yung 20:30 pa lang, tapos na tayo. Picturean nyo na lang po, tapos gawin nyo sa bahay nyo. Assignment na. Pwede nyo naman kasi gawin dito. Siyempre, alam ko naman din nyo gagawin yan dito. Picturean nyo na lang po, gawin nyo sa bahay nyo. So, ganito makinig po yung gagawin nyo po ay may oras na may utos kayo sa anak nyo, Baka naman lahat ng gagawin nyo para lang sa inyo. Dapat yung may task yung anak nyo. Okay na po, na-picture na. Ililipat na sa papel. Opo. Tapos bukas po nyo ito i-re-resign. Ay, hindi ko kasalanan. Okay na po. So, ayun lang naman, isulat
So, ayan. Alas 10, magbugas na ng pinggan. Kasi alas 8 ako umaalis doon. 11:30, ayan, alas 10, magbugas ng pinggan, tapos magsasaing. 11:30, kakain na sila, tapos magbugas ng pinggan. Alauna, maliligo. Alam niyo ang tagal, no? Ang tagal. 2:30, magbe-merienda na sila. Tapos lagi ako nag-load ng ganito. Fit ka pala mami. Ay, hindi. Yan lang. Para maramdaman nila kahit wala ka kayo. Oo. O tapos lagi ako nag-note na mag-inis, huwag lalabas, kumain ng madami, tas mami tsaka daddy. And syempre, nag-note ako ng ganyan. Yung mga anak ko, hindi rin yung papatalo sa buhay. Nagulong. Oo, di ayan na. Ito. Ito yung intro kasi. O, yung pagdating ko, may mga nakasabi rin dun sa ano namin. Ano? Yung nakalagay, Mami, I love you, mahal na mahal ka namin. Ano ba yung pilit na kala ko? Mawawala ba ako? Magkakabrot ba ako? May paganyan sila na effect sa mood. Oh. Silang dalawa magkuya. Mga nagkakasunduyan sa mga nangyay. Yung nag-note-note rin sila. Parang na-adapt nila yung pag-note. Nag-note-note rin sila. So, ayan lang naman yung gagawin nyo. No? Isang araw lang pero kung masipag-sipag naman ka, hindi gumawa kayo ng isang minuto. Hindi yung kasama nila na. Wala ng pagkain. Huwag nagigising sila. Ayun naman. Simple ano lang naman. Tapos po, ibinibigay ko na po ang floor sa inyo para mapag-usapan ang day 12. Wala yung ano, ma'am. Siguro naman dahil wala siya. Pwede yung Ikaw na lang ano. Kasi nagdagdagan kasi tayo, mamilan na kami. Ay, 53 pa rin naman kayo. Oh, parang Pero ang umaandad na kasi 39, 40, 41. So, ayan, mag-usap na po kayo para sa... Ay, nasa kami mag-galing lang mo sa mga. Hindi, biyernes na yun, susunod na biyernes. Sige na po, kung sino po yung may suggestion, sabihin nyo na po. Ayun, wala siya eh. ikaw na lang kasi ano Parang nalain mo na, kung ano ba ang magluto, sa bagay na. Kasi di ba po na suggest ni Mami? Ano ba sabi doon? Ayaw kayo dito. Para ano? Uy, ano, Dora the Explorer. Yung nandyan. Di ba sabi nila mo, yung sabi mo dyan, nag-uusapan doon ng wala siya. Ito yung proxy. Sabi na lang po, kasi siya po mas maraming alam. Ang pamilyo, programa or ano, pag-usapan. Oh, sige na po. Mag-usap-usap na po kayo. Pag-usapan niyo na po yan kasi... Ikaw na lang. May group na lang. Group 1, group 2. Kada bilong dapat yung magluto. Sige na po, mag-form na po kayo ng circle kung napag-usapan niyo ba ganyan. Bilang na lang, para di magalo. Bilang na lang. Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paano yung iba? Okay na ka na eh. Ito na lang. Sige na po.
Si Leia. Ayan, mag-usap na lang po kayo. Kasi baka mamaya, ang iniwasan kasi natin dito, paano kung lahat balik once eh? Wala naman problema doon. Pero syempre, di ba, mas maganda pa rin kung iba-iba. O, dito tayo. O, sige na po. Kapag wala pong mga pamatayan o mga sinusunod sa loob ng tahanan, magulo po. Sobrang gulo. Kasi po ano eh, hindi nila sinusunod yung mga utos. Ganon. Thank you po. Ganun lang daw yung mga tanong natin. Tungkol din sa discuss kong very saglit lang. Okay, next po. Bakit mo lang ito? Ay, wala si nanay. Umalis ah. Ayan po. Nakakahingin. Bakit ano? Oo, may palakpak eh, no? O na, itigan mo po naman. Ang nabiling tanong ni nanay ay, nararapat ba na gantimpalaan sila kapag nasunod nila ang kanilang mga task? O hindi dahil dapat lamang nila itong sundin? O, ano? Ang sagot ni nanay. Ang sagot ni nanay. Baka kayo nakapagdating yan? Ano? Ah, sige, sige. Hindi, ano? Sir, ikaw na sir, liga dito sir. Sakto yan sir. Hindi ka dyan sir. Yung mga table mo. Hindi. Ang sabi ko si nanay, dapat kami. Hindi siya dapat kasi dapat kami. Ito, si nanay sabi niya, bilang Paano nakakatulong ang mga pamantayan sa pagtuturo ng responsibilidad sa mga anak? Paano ba? Hindi kasi siyempre, bilang isang magulang, magkakaiba naman tayo ng pamantayan sa pagpapalaki ng ating mga anak.
Ngayon, siyempre sa akin, bilang kami magulang, waktu sa makakain na sila ng tama sa tatlo na sa loob ng isang araw, saka siyempre magkatabayan mo sila bilang isang magulang, para sa akin, okay na yun. Ibala na kayo sa inyo. Siyempre, yun na naman. At saka maturo lang naman natin sa kanila kung anong tama at mali, di ba? Yung respeto sa kapwa. So, yun lang. So, sir, sinasabi ko ba na okay lang kayo walang special? Yun ma'am, siyempre, nakadepende nga rin po kasi gawa. Kasi ako ma'am, talagang meron silang task. Kasi kung hindi mo sila bibigyan ng task, talagang nagbibigyan lang sila. Oh, kakahugas ko na ng plato eh. Ngayon, dahil sa mga araw, hindi ikaw simula umaga hanggang gabi yun ma'am. Schedule yan nila, maghugas ng plato, magsaing. Mamaya tanghali, maghugas ng plato, magsaing. Hanggang gabi yan ma'am. Bukas, o iba naman, yung kapatid niya naman. Eh, siyempre, marami kasi ako yung anak eh. Hindi lang naman isa, dalawa. Ayun, talagang ganun. So, yan ako. That's all. Thank you once again. Okay, thank you po. Ayan na, may panood sa Nina Speed. Hindi natin ulit. Ay, wala si Nana. Kailangan sa dalawang Ba't wala na yung patambol? Pagod na rin ata. Pamiyentes na daw kasi. Ay, naku, ginawa man ng libro. Kung hindi yata libro. Uwi na. Ba't uwi? Ewan ko, uwi na siya ng libro yan. Uwi na. Anak na iniwan niya. Hindi ko naman niya anak ko. Namin. Pero suot na lang ang kapote. Uwi na. Ay, hindi nagpaalam. Uwi na nga, ma'am. Galing ako dun sa kabit. Paalam sa kanila. Hindi nagpaalam. Sabi mo, i-present ko na. Kasi umuwi ka lang ba? Sabi mo yun. Ako sa Manila. Bigyan mo lang ito ng isa ako sa iyo kumakas. So, i-absent ko sa dito, ha? Yes, ma'am. Sarap na ba? Wala ko yung question. Yung may check, wala. Hindi kasi naman ako sa kanya, te. Nakapot niya lang ako. Uwi na kayo. Uwi na gusto mo. Hindi na ako ito. Nagkakarasuan. Kasi dito nagkakarasuan. Akala mo wala. Paano nakakatulong ang mga samantayan sa pamilya sa pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng mga magulang at anak? Bali dito kailangan yung magulang sa kayong anak, kailangan may quality time din. Halimbawa, namamasyal, ganyan, para magkaroon din kayo ng mabuting relasyon, yung bonding, ganyan. Yun lang mo. Sabi niya, hindi nga anak ko kaya. Kaya nga, wala ko, hindi niya na mapipigilan na. Siyempre, hawak na talaga. Okay, next go. Galit yarn. Tanggal na dyan mo, Tita! Tatlo na lang po. Dito na lang sa akin. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na Diyos, pag naman siya. Parang naman po sa akin, kailangan po mayroon silang malinaw na kasunduan sa bahay para naman po na sa mga gawain, hindi po nag-aaway-aaway. Pero kagaya po sa amin na tatlo lang po kami sa bahay at ang asawa ko po laging tulong, ako lang po palagi. Kaya pag minsan po, tinatamad ako, nagpapalabas, nagpapalinis ng bahay. Sa anak ko naman po, wala ko po yung anak, si lalaki po kasi. Kapag
Masarap palagaan. Grabe na kukulat yun. Dapat daw ba bigyan ng reward kapag sumili sa task? O hindi kasi naman talaga din ang sumili. Oy, sa oras ko yung mas talaga yan. Kuya, naman. Yung mga anak ko, alam mo yung gagawin nila. Yan lang din. May palitan sila ng schedule kasi din sa umaga, ganyan sa hapon. Kaya kahit wala ako, alam nila yung gagawin nila. Okay, hindi ba? So, dapat so hindi. Kasi ano naman yun eh. Natuwa rin sa bata para alam nila yung paano namin gawin. So, kapag nalagawa, okay na yun. Hindi ka na rin. Okay. Last po. Cancel po. Siya yung nakaupo dyan. Ay, eto na lang po ang tanong na para sa inyo. Ano ang papel ng mga magulang sa pagpapatupad at pagsunod sa mga kasunduan at pamantayan sa pamilya? Kailangan talaga yung mga ng pagkakas kasi susunod yung bata yung hindi niya yung gagawin. Ay, tayo tayo hindi siya mapilagay sa mga anak. Thank you so much po. At sandali lang naman, uuwi naman talaga kayo. Pwede bang dito kayo titira? Okay po. Mabasa po sabay-sabay. Lungkot na lungkot naman talaga. Ulit po. Ang pagkakaroon ng mga kasunduan So, dito po sa pagbubuod, no, paulit-ulit lang naman po, tayong mga magulang pa rin ang kailangan mag-guide sa anak natin. Dapat daw po, tayong mga magulang sa edad nilang yan, may alam na sila at nauutusan, may task na sila para kalalakihan nila. At dito po, sinasabi rin na hindi lang sa bahay ang mga kasunduan, pati po sa labas ng bahay at pinaka-importante po sa eskwelahan. Dapat nga yung mga anak natin, alam na nila kung ano yung sa assignment, parang hindi mo na dapat sila tatanungin eh. Para sa akin na, parang dapat hindi mo na tatanungin yung anak. Sila na yun eh, alam na nila na sasabihin nila yung assignment. Oo, kasi diba sa mga nakaraang lesson natin, dapat tatanungin mo yung anak mo. May assignment ka ba? Pero para sa akin, dapat yung anak natin, required na nila na sabihin na ano yung nangyari sa akin, sa school, ganyan. Pero kung hindi naman ganun nagsasalita yung anak nyo, tanongin nyo, siyempre. Diba? Hindi lang naman assignment yung ikakwento niya sa inyo. Pati yung mga nangyari sa school. Tapos na sa bahay, kagaya ng napag-aralan natin, no? Ayun, kailangan may mga task. Tapos po, yung assignment nyo po, please po gawin nyo. Pero kung hindi naman talaga kaya, siyempre, huwag mong gawin. Nakakaloka kayo. Pero kung kaya nyo naman, gawin nyo. Hindi naman po yan para sa akin, para po yan sa anak nyo. At antayin nyo na lang po mag-11
Dora na po. Thank you po. Hindi po, bibigay niyo po sa akin. Alam niyo ba bakit po sinasabing dapat kasama yung anak niyo sa gagawin ng schedule? Kasi ibibigay ko yan sa tutor, sa teacher nila. Tapos sasabihin nila, oh, kunyari, oh Mark, dapat pala pag alas 8, ganito ginagawa mo. Okay? Baka nawala na naman. Bakit ba nawala sa'yo? Pero sila kasi natutuwa. Wala yung ticket. Sila natutuwa. Wala. Ayun nga. Basta ganun na lang ha. Bukas iba na yung topic natin. Hindi na paulit-ulit. Hindi naman at hindi na paulit-ulit. Ma'am, yung mga note namin sa mga anak namin, binibigyan na pala. Kaya tuwa yung anak ko. Ma'am, ikaw ba nagsulat mo? Tapos, ano sabi? Pinagawa rin po sila teacher. Pinagay ang board. Ito po. Pumunta sila kinabukasan. May music sila sa amin. Oh, sa ibang mga nanay, ano, nalaman niyo na nasa kanila Ano din. naman wala pa mo? O, anong sabi nila? Plastic naman si Mama, sabi. Parang si Mama, tapos si Mama ko. Mama, ano nung parang sila nila nasa sa kanila. O, ano sabi? Anak ko? Bakit ka nagsusulat ng ganun? Mapalit ako. So, tinama ka lang anak mo. Naway na ako, Mama. Yung pinagsabihin yung pagkakamali ka. Sabi naman ko, sabi niya, mahal ko kayo. So, hindi siya naniniwala kung ano siya. Baka kasi sinasabi ko. Ano ba? Sino ba nakatanggap na ng letter ng anak nila? Sabi mo, nakakaiyak na. Nakakaiyak ang iyak na. Kasi ako po naman. Magandang yan. Ano sa inyo? Siguro yun sa inyo, sir, kaya hindi pa nabibigay kasi absent na nakaraan yung safety. Safety ba kayo? Hindi, ma'am. Ay, di. Bakit kaya hindi ka? Ang sabi namin, hindi, pinabawasan naman sabi mo, kahit ba walang pangalan? Hindi sila nga kumuha nun eh. Sila yung ang sabi naman sa ako, kasi baka sa trabaho. Ayaw pinandik mo yung anak mo. Oh, yan ang problema sa ako eh. Di ba nakakatuwa, no, na kahit pa oh, di ba? Kasi ngayon mga bata, ano wala yung baka sa nararamdaman natin, sa sinasabi ko sila may pakiyak sa akin. Nakabasa ko lang ako, pinahihirap ako ng talaga. So, dapat daw magtatagal. At ayun ang sabi niya, alam mo ba, ganyan ka kapag nagagalit. So, galit ka. Oh, di ba nakakatuwa sa ano? Kahit yung mga teacher din sila, na so, sa activity natin, nakakatuwa. Sige na, gumawa na